Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis magpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo, para maipakilala ang ating Panginoon nga tagapagligtas na si Jesucristo. Yun lang po ang aming hiling. Paki-subscribe sa aming YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito na naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang mga kaisipan at kanilang puso sa mga tagapakinig at taga-subaybay itong salita mo nga ipalaganap sa buong mundo. Kami nagpapasalamat Panginoon sa iyo. Ikaw ang sa mga tao na magbukas kanilang kaisipan at kanilang puso at sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 6 versikulo 63 hanggang 69. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 63. Ang espiritu ang nagbigay buhay. Pag wala ang espiritu, patay ang tao. Dahil ang espiritu, yun ang nagbigay lakas at nagbigay buhay sa atin, mga kapatid kaibigan. Yan ang sinasabi rito. Ang espiritu ang nagbigay buhay. Pag wala ang espiritu, patay ang tao. 64. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Yan ang sinasabi dito sa 64. May hindi nananalig sa kanya at alam ng Diyos nga may magkakanulo sa kanya. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Kaya sinabi rito, may hindi nananalig. Sino-sino. At may magkakanulo sa kanya. Alam ng Diyos. 65. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Yan ang sinasabi sa 65. Walang makakalapit maliban na loobin ng Ama. Kaya mga kapatid kaibigan, pag loobin ng Ama, makakalapit tayo kay Kristo. Pag manalig tayo kay Kristo, pag tanggapin natin si Kristo,
Ayan mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin nito, tayo pag mananalig, maniniwala at tumanggap kay Kristo, makalapit tayo kay Kristo. Yan ang sinasabi dito. Pag niloob ng Ama. Pero pag hindi niloob ng Ama, hindi lalapit ang tao. Hindi mananalig, hindi maniniwala. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. 66, ito ang sinasabi rito. Mula nooy, marami na, ulitin ko sorry. Muli nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Maraming tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Dahil hindi sila nananalig. Sila naniniwala. Kaya sila ay tumalikod. Yan. 67. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Yan ang sabi sa versikulo 67. Tinanong niya ang mga apostoles. Ibig ba daw nilang umalis? Dahil marami nang tumalikod. Tinanong niya ang kanyang mga apostoles kung ibig ba nilang tumalikod. Yan ang sabi rito sa versikulo 67. 68. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami papunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi dito sa 68. Na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Saan daw sila pupunta? Pag sila'y tumalikod, pag sila'y umalis kay Kristo. Na kay Kristo ang kaligtasan. Na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid kaibigan, napakaganda na tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil wala tayong dapat ikatakot. Dahil buhay natin sigurado. Bakit? Binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Yan ang sinasabi. Saan daw sila pupunta pag sila'y tumalikod, pag sila'y umalis kay Kristo? Nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan ang ibig sabihin nito sa 68. Last verse, 69. Ito ang sinasabi dito. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Yan ang sinasabi nila. Natitiyak natin na si Kristo ay banal ng Diyos. Ayan. Mga kapatid kaibigan, si Kristo ay Diyos. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. At siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Paano tayo maligtas? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay makatiyak sa ating kaligtasan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang maliligtas. Ayong mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa
lawa na po. Yun ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito ngayong umagang ito. Tanggapin natin si Kristo. Manalig tayo kay Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap, ano ating gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay simbolo sa pagkamatay. Paglubog, namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya, bagong nilalang na tayo. Dahil, patay na tayo kasama ni Kristo. Yan, mga bagong nilalang na. At tayo ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Wala tayong hatol. Yan ang sinasabi. Basahin mo ang Biblia. Di na tayo hatulan ng Diyos. Yan ang sinasabi. Nakatawid na sa kamatayan at wala na tayong hatol. Basta tayo ay nananalig at umanggap kay Kristo. Dahil paglubog, namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya yan ang sinasabi nga, nagiging born again ka. Ayan, nagiging born again ka. Namatay ka, kasama ni Kristo. Nabuhay ka, kasama ni Kristo. Yan. Pagkatapos ng bautisman, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, na sa utos ng Diyos, ang palatandaan ng Diyos, na, ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Anong utos yun? Yung pang-apat na utos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano nilagay ng Diyos ng palatandaan? Na nakakilala tayo sa Diyos? Ang Sabat. Dahil ang Sabat, ikapitong araw, o yan ang pinagpahinga ng Diyos. Binasbasan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan ang sinasabi. Ang Sabat ay banal na araw. Palatandaan ng Diyos. Nga, sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Nga, ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ayan, mga kapatid kaibigan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya huwag kayo magalit mga kaibigan. Tanggapin natin itong salita ng Diyos. Buksan natin ang ating isip, ang ating puso. Na huwag tayo magalit. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag natin salangsangin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at totoo ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Pag kayo naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, nagkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. May samba roon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinag-aarian ng katarungan. Anong araw ang samba roon? Sabat. Huwag kayo magalit yan. Dahil totoo yan. Na sinabi ng Diyos yan. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin ang panambahan ron. Pag nagbanggit ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Basta makabasa kayo ng araw ng pamamahinga, tandaan nyo yan, Sabat yan, hindi yan linggo. Yan ang samba ron, sa bagong langit, bagong lupa. Tinuturuan tayo ng Diyos.
para pag makapunta tayo roon sa bagong langit, bagong lupa, di na tayo magtanong, di na tayo magtaka. Bakit? Tinuturuan tayo dito pa lang sa lupa. Tinuturuan na tayo ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Yun ang palatandaan niya, yung ikapitong araw, Sabat. So, huwag kayong magalit niyan dahil ayan ang katotohanan. Pag nagalit kayo, ibig sabihin, galit kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginagamit lang ako ng Panginoon bilang instrumento para maipahayag itong kanyang salita sa buong mundo at maipakilala ang tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umagang ito. Basaan mo po, Panginoon, ang lahat ng tagapakinig nito at taga-subaybay nito nga mabuksan ang kanilang kaisipan at kanilang puso at sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.